Narito po mga kapatid. Amen. Doon po kanina sa shinare ni Ate Tess, that's another kind of tithing. Hindi po siya yung laging ginagawa ng mga Israelita na every produce nila ay nagkakaloob po sila ng kanilang ikapo sa temple. Doon po nila dinadala sa temple yung 10% of their produce. Yung kanina po na sinare po ni Ate Tess, it is a special tithes na ibinibigay not to the temple but to the Levites, to the ulila, to the balo. Yun, every 3 years po nila ito na ginagawa. At nakaka-amaze sa Panginoon sapagkat He provided everything. Maging doon po sa mga ulila, maging doon sa mga balo, doon sa mga destitute, doon sa mga workers, or doon po sa mga Levites. No? So nakakatuwa po yun na malaman po natin sapagkat ang Diyos po natin kahit kailan ay hindi po siya nagpapabaya. Patuloy po siyang umaabot. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na amin pong ipapartake ulit ang inyo pong mga salita. At dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang siyang makita, kayo po yung manguna, O Diyos, kayo po yung maitaas, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga mapapag-aralan. At ang lingkod ninyo, O Diyos, ay kulang sa kaalaman, Panginoon, kung kaya't patuloy na hinihingi, O Diyos, ng inyong lingkod, ang inyong pong pangunguna, O Diyos, ang inyong pong pangungusap, Panginoon. May you speak, O God, directly, O Diyos, through your servant, Panginoon, sa inyo pong mga anak sa gabi po na ito. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy dito po sa atin pong pinag-aaralan sa book po ng Marcos. At isa sa mga napakaganda na lagi po nating ginagawa yung pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Lagi ko po itong sinasabi sa Bible study that everything na nakasulat sa Scripture or dito po sa Bible na binabasa po natin, pinag-aaralan po natin is a guide for each and every one of us how to live this life according to the likeness, di ba, ng atin pong Panginoon. At ito po ay isang napakagandang kwento na kung saan makikita po natin ang isang mapagmahal na Diyos, ang mga taong makasalanan, at ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan na ito. So nagre-revolve lang siya doon sa tatlong bagay. Isang Diyos na mapagmahal, mga makasalanan na tao, under doon sa grace ng God, at dahil doon po sa biyaya po ng Diyos, He provided for these sinners, itong mga tao po na ito na makasalanan, na magkaroon po ng kaligtasan. At ito po yung ipinapakita sa atin ng mga pages po ng Scripture, especially dito po sa Gospel, no? Sa Matthew, Mark, Luke, and John. Nakafocus po siya doon po sa Savior, na ibinigay ng Diyos para sa mga tao na makasalanan. Magkaroon sila ng pag-asa na ang buhay na ito ay hindi masasayang, kundi magkakaroon. Sabi nga, ito, isa sa mga pinaka-favorite na litanya sa John, yung, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but have an everlasting life." So as we continue to study ito pong book ni Marcos, makikita po natin, especially the gospel, di ba? Jesus keeps preaching about the kingdom at pinapatunayan po yung kanyang claim of being a Messiah
through doon po sa mga miracles and wonders na kanya pong ginagawa. So kung questionin siya sa kapanahunan na yon, paano mo mapapatunayan na ikaw yung Mesaya? Paano mo masasabi na ikaw yung anak ni David na sinasabing ikaw yung magliligtas or ikaw yung kaligtasan, 'di ba, ng sanlibutan? Kaya yung lahat ng mga preaching po niya, makikita po natin na ginagawa po niya, 'di ba? Lagi pong laging may testimony of wonders, testimony of healings, 'di ba, na ginagawa. At nakita po natin last time kung paano po niya pinalaya yung isang tao, 'di ba, na nakita po natin na wala po siya sa tamang pag-iisip, kundi isa po siya sa mga kinatatakutan sa lugar na iyon, no? At nakita natin nagkandamatayan po yung mga baboy, pinalayas po si Jesus doon po sa lugar na yon kasi mas mahalaga sa kanila yung kita nila sa kanilang mga babuyan kaysa doon sa buhay, 'di ba, ng pagtanggap nila sa Panginoon. At itong chapter 5 verse 21, makikita po natin, it is a very unique story na makakapulutan po natin, 'di ba, ng napakarami pong aral. At ito isa-isahin po natin. Sabi po dito sa verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Dinumog na siya ng napakaraming tao. One thing na makikita po natin sa Panginoong Jesus dito, kahit na yung mga tao ay nakikita po natin, may mga hindi naniniwala sa Kanya, may mga nais pumatay sa Kanya, may mga taong nagbabantay na magkamali siya, di ba? May mga taong, alam mo yon, parang nakikinig, pero ang kanilang talagang priority is yung mapakain sila. Di ba? Yung malamnan yung kanilang sikmura. Kasi si Jesus, he is a miracle worker. Nakita natin, ang dami-dami po niyang mga pinakain, di ba, ng mga tao. At may mga taong ganun, no, na hindi po sila sumusunod, 'di ba, sa Panginoon, doon po sa kanyang mga itinuturo, pero gusto po nila doon sa tabi ng Panginoon kasi pinapakain sila, 'di ba, ng Lord. Kaya one time sinabi ni Jesus, "Nandito ba kayo para kumain?" 'Di ba? Sabi niya ganon. May instances na ganon na sinabi niya sa mga tao. At isa sa mga makikita po natin dito, kahit ganon, 'di ba, yung treatment ng mga tao sa kanya, no? Kahit ganon yung sitwasyon na hindi lahat ay nakikinig, 'di ba, sa Panginoong Jesus, makikita pa rin po natin na hindi niya inihihiwalay yung kanyang sarili sa mga tao. Lagi po siyang lagi niyang ginagawa yung lahat ng opportunity upang makapag-minister sa mga tao. Diba, pumupunta siya sa mga bayan-bayan, lagi siyang nagtuturo doon, naghahanap siya lagi, 'di ba, ng mga tao, no? At dito makikita po natin na everywhere, 'di ba, na pumupunta po siya, dinudumog po siya, 'di ba, ng napakaraming tao. He makes himself accessible to the people. No, hindi sinasabi na marami sa kapanahunan natin ngayon, hindi na accessible, 'di ba, yung mga spiritual leader, kunyari yung mga religious leaders. May mga may mga assistant na yan, may mga secretary na yan. Kung gusto mong kausapin kung sino yung pinakamataas na religious leader, kailangan mo pang kumuha ng appointment, 'di ba, may mga ganon, hinaharang ka pa minsan ng mga nasa baba at tinitignan nila kung sino yung una nilang papapasukin. Pero sa Panginoong Jesus, siya mismo yung nagbibigay ng kanyang sarili upang yung mga tao ay magkaroon ng access, 'di ba, sa
sa kanya, no? At napakaganda po na makita po natin 'yon sa Panginoong Hesus, no? At sabi dito, napakaraming tao. Verse 22, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo, no? Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Maintindihan natin na marami pong sumusunod sa Panginoong Hesus, may mga Pharisees, may mga Sadducees, di ba, na nagbabantay na magkamali siya, magbabantay doon po sa kanyang mga itinuturo, magbabantay na may paparatang sa kanya. At itong si Jairo ay kasama nila. Kumbaga, bakit natin nabanggit yon? Kasi isa siyang tao, di ba, na tagapamahala ng sinagoga. So, kumbaga may connection siya dito po sa mga religious leaders. Hindi ka naman basta-basta magiging leader or magiging tagapamahala ng isang sinagoga kapag hindi ka in-appoint ng mga tao na may mataas na katungkulan. No? At makita po natin na yung kanyang position, nandito siya, isa siyang tagapamahala ng sinagoga. So they revered people, especially sa kapanahunan po na yon, na may katungkulan, 'di ba, sa sinagoga. So isa siyang leader ng sinagoga. At anong ginagawa niya sa tagpo na iyon, no? Ito rin po ay sinulat sa Matthew at isinulat din ni Dr. Luke, no? Si Lucas. Sabi dito, pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Ito yung pagkakaiba ni Jairo sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, or doon po sa mga religious leaders na sumasama doon sa grupo na kung nasaan ang Panginoong Jesus. Sapagkat itong si Jairo, katulad sa ng centurion dati, na napag-aralan po natin, nagbigay siya ng isang action na kahit kailan ay hindi magugustuhan ng mga religious leaders sa Jerusalem. Kasi alam ni Jairus na ito, di ba, sa ministry ng Panginoong Jesus, alam niya na itong mga religious leaders, especially yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees, ayaw nila sa Panginoong Jesus. At anong ginawa niya dito? Ang gesture niya, sabi dito, pagkakita niya kay Jesus, supposed to be, hindi niya ito gagawin. Kasi isa siyang leader ng isang sinagoga. May mga sarili po silang mga batas. At hindi ito sinasang-ayunan ng mga matataas na opisyal sapagkat ang tingin nila sa Panginoong Jesus ay isang traitor, or ito ay paglapasta. Lahat ng ginagawa ni Jesus, maging yung kanya pong mga disciples, ay paglapastangan sa Diyos na kanilang sinasamba, no? Sa Diyos na kanilang sinasamba. Pero itong si Jairo, kakaiba siya. Lumuhod siya. That means to say, hindi ka lumuluhod kapag hindi ka nagbibigay ng reverence doon sa tao na yung luluhuran. So probably itong si Jairo, narinig niya yung tungkol sa Panginoong Jesus. Maaring may mga instances din, di ba, na napakinggan niya or na-witness niya yung mga miracles and wonders ng Panginoong Jesus. Kasi hindi po pwedeng hindi niya yun marinig. Hindi po pwede yung hindi niya malaman. At maaring, yung mga napakaraming tao na ito, may mga tao din na nakakakilala sa kanya, na uma-attend doon sa sinagoga or doon sa synagogue na pinamamahalaan niya. No? So maaring may mga ganun din na natagpo, no? So sabi dito, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagmakaawa. Hindi ito gagawin ng isang napakataas ang posisyon, especially sa isang religious entity na katulad po ng kinabibilangan, di ba, ni Jairus.
Magpapakumbaba siya sa isang Jesus na taga Nazaret? Sino ba siya? Di ba? Wala namang, sabi nga ni Nathaniel, wala namang magmumula, di ba, sa Nazaret. Sino itong isa siyang carpenter? Bakit ka magpapakita ng ganito pong pagluhod? So itong action na ito ni Jairo, mga kapatid, it takes him a lot of boldness. Diba? Kasi makikita siya ng mga tao, di ba si Jairus yun, leader yun, ba't siya nandito? Tapos, sabi dito, nagmamakaawa siya sa Panginoong Hesus. Tapos, lumuluhod siya sa Panginoong Hesus. Maaari siyang matanggal bilang isang leader sa isang sinagoga, di ba na pinamamahalaan niya. Tatanggalin siya. Pero, nakita po natin na ito yung kanyang ginawa. Bakit? Bakit niya ito ginawa? Sabi dito, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Kaya pala, meron siyang nire-request at inapakiusap sa Panginoong Hesus. Actually, si Matthew, sinabi niya, patay na yung bata. Si Matthew kasi very direct siya sa pagkukwento, di ba? Hindi siya masyadong madetalye sa kanyang pagkukwento, direct to the point na yung kanyang binanggit. Pero dito si Jairo, sabi niya, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. At sinabi pa doon sa account sa Matthew at saka sa Luke, sinabi po doon na itong dalagita na ito ay nag-iisang anak niya na babae. At sinabi doon na itong dalagita na ito ay isang 12 years old. So just imagine, mga kapatid, magti-teenager na itong dalagita po na ito. At alam natin bilang isang ama na katulad po ni Jairus, mahal na mahal niya yung kanyang anak. Kaya nang nag-aagaw buhay na ito, tumakbo kaagad siya sa paanan ng Panginoong Hesus. At hiningi, di ba, yung pagmamakaawa sa Panginoong Hesus na nakaluhod. Lahat gagawin ng ama na ito para doon sa kanyang anak. Alam mo, probably sa buhay ng anak niya, maaring may mga doctors din na nilapitan itong si Jairus. Pero baka hindi rin nag-work. Hindi napagaling yung kanyang anak. Maaring ganon. Kasi wala na siyang ibang resource Nakakita na po ba kayo ng isang tao na very desperate? Kapag siya'y nakarinig kung saan may nagpapagaling, pumupunta siya. Kahit na ito ay malayo. Pag sinabing inumin mo yung tubig na hindi mo alam kung saan siya kinuha, iinumin. Di ba ng mga gustong mapagaling, no? At itong si Jairo, gagawin niya yung lahat para doon sa kanyang nag-iisang anak na babae. Mahal na mahal niya, di ba? Parang mga magulang din, you will do everything for your children. Kahit ano pa yung magiging kapalit nito, kahit tanggalin ninyo ako sa aking posisyon bilang isang tagapamahala ng sinagog, pupunta ako kay Jesus at hihilingin yung kanyang tulong. Magmamakaawa ako dahil ang anak ko ay nag-aagaw buhay. So we can understand itong si Jairus, sabi niya, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Just imagine, mga kapatid, isang tagapamahala na kaluhod sa harapan ng Panginoong Hesus at inihihingi, nakikiusap dahil mayroon siyang isang anak sa bahay na nag-aagaw buhay. No? At nakakatuwa sapagkat nabuo yung kanyang pananampalataya, di ba, dito sa Panginoong Hesus. Sabi niya, maawa po kayo. So imagine nyo, isang ama nakaluhod, di ba, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Itong si Jairus, hindi siya katulad ng centurion, di ba? Sabi ng centurion dati, doon sa kanyang servant, sabihin lang po ninyo at siya'y gagaling na. Kasi ako man ay may mga
may mga tao, 'di ba, na under my authority or my command. Pero sabihin lang ninyo, gagaling na yung aking servant. Itong si Jairus, ang sabi niya, sumama po kayo sa akin. Sumama po kayo sa akin kasi kung sasama po kayo, sabi niya, maawa po kayo, sumama po kayo, ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. There is already faith in that. No, sabi niya, Jesus, sumama kayo kasi kung ipapatong niyo yung inyong kamay, mabubuhay. Mabubuhay ang term niya dito, di ba? Ipatong ninyo ang kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. So itong bata na ito, 12 years old, no? At sabi dito, 24, sumama naman si Jesus. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Anong makikita po natin sa statement na ito, mga kapatid? Sumama naman si Jesus. Si Jesus lagi po siyang available. He doesn't, alam mo yun, he don't just give himself accessible to people, but he makes himself available to people. Sabi niya, sama kayo sa akin. Di ba? Yung centurion, sabi ni Jesus sa kanya, di ba? Halika, sasama ako sa iyo sa tahanan mo, sabi ng centurion. Wag na po, wag na kayong sumama, sabihin lang ninyo at gagaling na yung aking servant. Itong si Jairus, sabi niya, sumama po kayo sa akin. Sumama si Jesus, no? Nagagalak po ba kayo, mga kapatid, that the Lord that we believe is a God who is always available? Alam mo yan, hindi niya sinabi na, Jairus, ang daming tao dito. Alam mo naman, ang daming tao. Diba? Iistorbohin mo pa ako, ang dami kong gagawin dito. Hindi. He is always available to those people who is willing na anyayahan siya. Diba? Na tanggapin siya sa kanilang tahanan. No? At sabi nito, pero doon po sa pagsama nitong si Jesus, no? Sumama din sa kanya, sumunod din yung napakaraming mga tao. Kaya sabi dito, halos maipit siya. Verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. So sabi dito sa atin before, sabi dito na napakaraming tao, halos maipit na si Jesus. No? So, ang dami-daming mga tao, at mula doon po sa mga tao, ay meron din isang babae, sabi dito, na mayroon ding problema. May nag-aantay kay Jesus, 12 years old na babae, isang dalagita, dito naman sa crowd, meron ding 12 years na may sakit or nagkakasakit. At ang sakit po niya ay napakahirap. Dinudugo siya. Alam mo yung duguin ka ng isang 1 week, nakakapanghina po yun eh. Pero yung duguin ka ng 12 years, grabe yun. No? Grabeng, yun. Mga kapatid, kapag may sakit po yung isang tao, hindi maayos yung kanyang, yung kanyang buhay. Diba? Nandyan na malungkot siya, nandyan na, alam mo yun, ang babaeng ito ay pinagkaitan siya ng lahat ng privileges. Si Jairus, pwede siyang pumunta sa synagogue. Isa siyang tagapamahala. Ito hindi. Kasi matindi po yung kanyang sakit. Sabi sa Leviticus, siya ay unclean. Hindi siya malinis. Di ba napakabaho naman talaga ng dugo? yung alam mo yun na, I just don't imagine, di ba na, alam mo yun, parang napakahirap ng buhay ng babaeng ito. Na 12 years na, na may sakit. 12 taon nang dinudugo, no? Sabi dito, hirap na siya sa sakit na yon. So, hindi natin alam kung ano na yung itsura niya. Siguro napakapayat niya. Di ba? Yung alam mo yon, yung restless.
Kasi ganun yung mga may sakit, hindi naman sila nakakatulog ng maayos, di ba? Nag-iisip kung papaano sila gagaling, or, alam mo yon, pinapahirapan sila ng sakit na kanila pong nararamdaman, no? At sabi dito, marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang, sabi dito, sa halip lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Sino na po sa inyo ang nagkasakit ng matagal? Meron na po ba sa atin? Mga mild lang siguro, ano? Si Pao nagtaas ng kamay. Anong sakit? Uyek-uyek daw, yung ubo-ubo, no? Napakahirap, na kalagayan ng babaeng ito. Naubos na yung kanyang ari-arian. Kumbaga, walang doktor na makapagpagaling sa kanya. So, makita po natin na lalo pang lumalala yung kanyang karamdaman. So just imagine the scene, mga kapatid. Merong isang ama na nanghihingi ng tulong sa Panginoong Hesus. Gusto niyang dalhin, gusto niyang invitahan, 'di ba, yung Lord doon po sa kanyang tahanan, at sumama naman po itong si Jesus. Kaso may panibagong scene dito po sa kwento po na ito, itong babae na dinudugo ng 12 years. 27, sabi dito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. So lahat mababalitaan mo di ba? Kapag may sakit ng isang tao, kung sino yung nagpapagaling, iba ay nabalitaan niya, no? Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Nakipagsiksikan siya. Alam mo, very bold yung ginawa ng babaeng ito, no? Napakatapang ng kanyang move. Sapagkat, 'di ba, bawal siyang makipagsiksikan sa mga tao. Magiging unclean yung kanyang mga matatouch, no? At maaring yung mga kakilala din niya, 'di ba, ay hindi rin siya papayagan na makasama nila doon sa mga siksikan na kanila pong ginagawa, sapagkat unclean yung babae na ito. 'Di ba? Hindi siya malinis. Pero ang ginawa ng babaeng ito, nung mabalitaan po niya, nakipagsiksikan siya. So siguro nag-disguise siya. Doon sa we don't know kung ano po yung kanya pong ginawa, pero sa isang napaka-restless, syempre mahina yan 12 years ng may sakit. Tapos dinudugo pa talaga, 'di ba? So probably napakahina po ng kanya pong katawan. Pero sabi niya, nung mabalitaan niya ang Panginoong Hesus, makikipagsiksikan talaga ako. Napakahirap makipagsiksikan ng isang tao na katulad niya, 'di ba, na may sakit, no? So probably very weak po siya, at makipagsiksikan ka sa mga tao, napaka-dangerous din 'yon, no, sa part niya, no? Pero sabi niya, hanggang sa she did all her best para makalapit sa likuran ni Jesus, no? Kapag may gusto, may paraan, no? Kapag ayaw, maraming dahilan, no? So, dahil sa gusto niya na makalapit sa Panginoong Jesus, no? Sabi nito, makalapit sa likuran at hinipo ang damit nito, no? Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Grabing pananampalataya yun, Sabi niya, mahipo ko lang yung kanya. Bakit hindi ka sa harapan ni Jesus? Pwede mo naman yun, 'di ba? Pwede ka namang magsabi na, Lord, pagalingin mo ako, katulad ni Jairus, na talagang harap-harapan siya, 'di ba, na lumuhod sa harapan ni Jesus. We can understand yung situation ng babae na ito. She is unclean by law.
So kapag pumunta siya doon sa harapan, she will expose herself, 'di ba, na may sakit siya, tapos ang dami niyang na-touch na mga tao. Magagalit ngayon yung mga tao, 'di ba, na nahawakan niya dahil sa pakikipagsiksikan niya, dahil lahat ng mga 'yon ay may tuturing na marumi. Kaya sabi ng babaeng ito, 'di ba, mahawakan ko lang yung kanyang damit kahit hindi ko na siya makausap. Mahawakan ko lang yung kanyang damit, gagaling ako. Grabing pananampalataya yung kanyang ginawa, no? At sabi dito, sana tayo, 29, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. So, she did everything na kanyang magawa, 'di ba, upang mahipo yung damit ni Jesus. 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Grabe yun mga kapatid. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. No? Sabi dito, let's continue. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? 31, sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? So, makikita po natin dito mga kapatid, no? Kahit isipin natin, no? Ang dami-daming mga tao, automatically, mahihipo talaga yung damit dahil nga muntik-muntikan na siya, di ba, na maipit itong si Jesus. Pero sabi dito, no, na subalit lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. 33, palibhasay, alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Nagtanong si Jesus, hindi dahil sa hindi niya alam. Kasi He is all-knowing. No? Alam po natin na isa sa mga karakteristik, di ba, ng ating Diyos ay alam niya yung lahat. Pero nag-i-instigate siya ng mga tanong. Bakit? Bakit niya tinatanong, no? Yung mga ganitong mga bagay. Actually, hindi lang itong part na ito, 'di ba, yung nagtatanong siya. Like God when He called Adam, 'di ba? Nung nagkasala po sila, sabi niya, "Adam, nasaan kayo?" Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Hindi dahil hindi alam ni Jesus kung sino yung humipo po sa kanya. Pero madalas, mga kapatid, na ang isang miracle or yung isang pananampalataya, diba, yung tanong ni Jesus, nag-i-instigate po ito ng confession. Importante po yun. Diba? Yung magkaroon ng confession, yung personal na relationship sa Panginoong Jesus, nagre-require po yan ng confession. Pwede namang sanang diba? Pwede nang hindi magpakilala itong babae na ito, 'di ba, na nakipagsiksikan, pero dahil doon sa kanya pong naramdaman, doon sa kanyang pagpapagaling, hindi 'yun po pwedeng hindi niya sabihin. Hindi po pwedeng hindi niya 'yun i-testify. Yung pagtatapat po niya, 'di ba, sa bagay po na ito, 'di ba, ay magte-testify minsan pa doon po sa kapangyarihan ng atin pong Panginoong Jesus, no? At sabi dito, siya'y nanginginig. Alam natin bakit siya nanginginig? Dahil nga ang ginawa po niya ay isang hindi tama sa paningin ng napakarami pong mga tao. At sabi dito, nanginginig siya sa takot at lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Walang kahit sino man na pinagaling ng Panginoong Jesus na laging magtatago. Lagi yan magte-testify sa kabutihan ng Diyos. Ipinagtapat ang buong katotohanan. So just imagine,
sa scene na ito, mga kapatid, kung anong nararamdaman ni Jairus. Back to Jairus. Di ba, Lord, nag-aagaw buhay po yung aking anak. Pero bakit, di ba, na-delay? Yung mga delays na ganito, di ba, na nangyayari. Siguro sinasabi ni Jairus, ano nang nangyayari, Lord? Bilisan mo, nag-aagaw buhay yung aking anak. Pero makita po natin dito that the Lord Jesus, interruptible siya. Alam mo yon, yung sasabihin niya, oy, hindi mo ba alam na papunta ako kay Jairus? Anyone talaga na nagsasubmit ng kanilang devotion at pananampalataya sa Panginoon, laging hinaharap ng Diyos. Diba? Lagi niyang hinaharap. Hindi siya busy sa kahit na sino man na lumalapit sa Kanya. Ipinagtapat, sabi dito ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa Kanya ni Jesus, anak. Grabe yung sabihin, di ba? Daughter. Anak. Merong isang anak na naghihintay. So just imagine the scene, na nakikita ito ni Jairus. Sabi niya ganon, anak. Anak mo itong tao na ito. May sakit. Di ba? Yung pupuntahan niya, meron ding anak itong si Jairus, may sakit din. Di ba, na nag-aagaw buhay. At mula doon po sa nakita ni Jairus na nangyari, ano yung magiging impact ngayon sa kanya? No, sabi dito, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, it is a personal relationship ang ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesus. No? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. So what a testimony, mga kapatid, of the loving tenderness and kindness and love of the Lord Jesus Christ. Alam mo yun, maraming may sakit kahit sa kapanahunan na ito. Spiritual, ano po yung inyong sakit sa kapanahunan na ito? The Lord can heal lahat ng klase po ng sakit kung lalapit sa Panginoong Jesus. Habang nagsasalita, sabi dito, binigyan ng assurance ni Jesus ang babae na yon. Na, alam mo yon, yung paglapit mo sa Panginoong Jesus is personal, ang reply ng Panginoong Jesus is also personal. Nagagalak po ba kayo, mga kapatid, that we have a personal relationship with our Lord Jesus Christ, no? Habang nagsasalita pa si Jesus, sabi dito, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Sabi ko na nga ba, siguro sabi ni Jairus, no? Sabi ko na nga ba Diba? Kasi na-delay Ito kasing babaeng ito Diba? Dapat nandun na kami sa bahay Pero wala po tayong ganong nakita na reaction nitong si Jairus, no? Nakita niya, na-witness niya mismo through the testimony of this lady, diba, na dinudugo ng 12 years, na nagkaroon siya ng instant na kagalingan sa Panginoon. Walang therapy na nangyari, instant yung pagpapagaling, diba, ng Panginoon, no? At may mga tao na ganon, huwag mo nang abalahin yung Lord, kasi wala namang nangyayari doon sa iyo. Walang mangyayari sa yung hinihingi dahil patay na yung iyong anak, no? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, no? Huwag kang matakot, Jairo, manampalataya ka lamang. Ang isa sa mga pinakamasakit na pwedeng marinig ng isang ama o ng isang ina ay yung sabihing, patay na ang iyong anak. At ito yung narinig nitong si Jairo. Pero binigyan siya ng assurance ng Panginoong Yesus. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Di ba? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang.
At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanyang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. No? Siyempre, hindi naman niya pwedeng isama na lahat sa loob, yung mga tao. No? So, he selected yung mga disciples po na ito na makita po natin na nasa inner circle ng Panginoon. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. No? May mga patay na talaga yung bata. Kasi hindi naman sila gagawa ng mga ganitong mga hakbang, di ba, na nagiiyakan na sila, nananaghoy na sila. Sa kapanahunan na yon ay nagre-rent pa sila, di ba, ng mga gagawa ng mga bagay na ito. Kasi the more cry, katulad ng mga inchik, di ba, the more na mas malakas at mas madaming iiyak, ay the more na magkakaroon, di ba, ng kapanatagan doon sa namatay, no? Sa patay na talaga yung bata, no? Hindi natin alam kung ano yung feeling nitong si Jairo sa kapanahunan na ito. But he has yung assurance na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kasi una pa lang, sinabi niya, ipatong mo lang ang iyong kamay, di ba? Yung anak ko ay mabubuhay. No? So kahit alam niya na mamamatay yon, pero dahil nandun ang Panginoong Jesus, mabubuhay ang kanyang anak. No, sabi dito, what a faith yung mga nakikita po natin sa gabi po na ito. No, sabi dito, dahil sa sinabi niya, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. No, siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita cum. No? Talita cum. Ito yung sinasabi ni Pastora na maaring ang pangalan ng bata is Tali. Tapos, takumi. Diba? Bumangon ka. Kaso Aramaic ang salita nila noon, Pastora, nila Jesus. So probably ganun, probably Talita yung pangalan nitong bata po na ito, nang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka, no? Hindi sa Bisaya, inay, no? Hindi sa Batanggenya, no? Ineng, bumangon ka. Sabi ganun, no? Noide, bumangon ang bata at lumakad. Pwede namang sabihin lang ni Jesus na, Oy, Jairo, umuwi ka na. Dahil sa iyong pananampalataya, mabubuhay ang iyong anak. Pero bakit personal pa siya? Di ba na sumama dito kay Jairo? Ano makikita nating karakter ng ating Panginoon, mga kapatid? Personal yung kanyang relationship. Personal din yung kanyang paggabot. Di ba? Napaka-tender ng kanyang loving care. Lagi siyang available. At dito, makikita po natin na ang lahat ng mga tao na nagnanais na siya ang lapitan, hindi niya ipinagkakait ang kanyang sarili. Di ba, para sa kanila. Bumangon ka. Sabi niya, Ineng, bumangon ka. Noide, bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Grabing assurance ng faith ng mga disciples. Di ba, na nakakita ng bagay na ito. Kaya pala makikita natin, as they pen, itong sina Santiago, makikita natin itong sina Santiago, itong sina Peter, itong sina John, as they pen their testimony about the Lord, napaka-solid. Kasi grabe yung mga miracles, di ba, na kanila pong nakita, no? Ang batang ito'y, sabi dito, no, hindi bumangon ang bata at lumakad at labis na namanghang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na wag nilang sasabihin kanino man ang nangyari, pagkatapos inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Akalain mo yon? Kahit doon sa maaring sa pagkakasakit ng bata, hindi siya nakakakain, di ba, ng maayos. Pero kahit doon concern ang God, kahit sa pagkain. Di ba? Sabi niya, bigyan niyo ng pagkain ng bata. What a God we have.
Kaya hindi lang talaga masasayang, di ba, yung ating pagpapagal, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi we have a God na accessible sa atin. We have a God na available sa atin. We have a God na laging, alam mo yon, when we wanted to ask Him for help, lagi po siyang nandyan. We have a healer God, no? At alam mo yun, concern siya kahit sa ating mga, inilalaman, di ba, sa ating mga tiyan. So, salamat sa Panginoon, sapagkat minsan pa, napatunayan po natin kung gaano kabuti ang Diyos na meron tayo. Wala nang iba. So, hindi sayang ang maglingkod sa Diyos na ito. So, let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami minsan pa, Panginoon, sapagkat ipinakita po ninyo sa amin pong mga pinag-aralan ang tunay, O Diyos, na naisin po ninyo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, ang magkaroon, O Diyos, ng kagalingan. I may not know, O God, kung anong klaseng kasalanan, O Diyos, or sakit na nagpapahirap, Panginoon, sa aking mga kapatid, O Diyos, ang binabattle nila sa mga oras po na ito. Pero sa amin pong napag-aralan, kayang-kaya po ninyong pagalingin, O Diyos, ang kahit na anumang karamdaman. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.